Kausapin po natin ngayon, OCD Officer in Charge, Bernardo Rafi Alejandro. Asik Alejandro, magandang gabi po sa inyo. Yes, good evening, King. Magandang gabi po. Kamusta po ang paghahanda natin para kay Bagyong Opong, dito po sa Bagyong Opong? Opo, ngayon nga po, meron tayong tuloy-tuloy na pag-monitor sa pagdating ng Opong, no? So, continuous ang aming information drive at minomonitor namin yung preemptive evacuation na ginaganap ngayon, na nagaganap ngayon sa Eastern Samar, no? Kasi sila ang unang tatamaan nito. In fact, ramdam na nila yung hagupit ng bagyong Opong. Nag-uumpisa na po sa Eastern Samar. Opo, kasi ngayong gabi hanggang bukas ay talaga ito yung pag-cross niya from Samar, dadaan ng Bicol area, Southern Luzon, hanggang Mindoro, Romblon. Yun po ang track niya hanggang lumabas siya, no? Palabas sa west side natin. So tuloy-tuloy po ang ating pag-monitor at naka-alert na po ang ating mga search and rescue teams sa buong Southern Luzon. Kasi ang ating areas of concern ngayon ay buong Central and Southern Luzon. Kasama na dyan ang NCR, binabantayan natin. And then the rest of the countries, dahil nandyan pa rin ang habagat, ay tuloy-tuloy pa rin na makakaranas ng pag-ulan. Opo. So tuloy-tuloy po ang aming trabaho. Opo, nagkaroon ng emergency meeting ang ahensya kanina? Opo. Tuloy-tuloy po kanina and we are having one now. Monitoring our regional offices, no? Kasi we want to make sure na naka-alert po lahat at continuous yung pagbibigay tulong natin sa mga different local government units. Gaya ng sabi niyo kanina, binabayo na ang Samar, hindi ho ba? As we speak, nagkaroon na ho ba kayo ng kahit anong update sa lakas ng bagyo o sa naging epekto nito sa ilan nating mga kababayan? Ito pa lang ang na-receive namin at umpisa pa lang ng maramdaman nila yung ulan, ano? Papasok na yung ulan doon sa area na yan at may kasama ng hangin. So we expect 2:00 kasi ng madaling araw, yun talagang malapit or maglandfall na siya, tuloy-tuloy papuntang Bicol or Southern Luzon. So talagang delikado po ito ngayong gabi. Although masasabi nating hindi siya kasing lakas ni Nando, but nandyan pa rin yung dala niyang ulan at may hangin po. Yun din kasi ang problema, no, Asik, especially kapag tumama ito sa gabi dahil mas pahirapan po. But were there any information kung may problema ho ba sa mga kababayan natin na sabihin po natin lahat ho ba is safe at the moment? Yung mga nasa apektadong lugar ay nakalikas po? So far, wala pa tayong natatanggap na report. Sana manatiling ganyan, no, na merong nasugatan or naging problema. But what we are getting right now is that tuloy-tuloy po yung mga preemptive evacuation at yung mga preemptive measures na ini-implement ng ating mga kababayan sa Region 8. And nakahanda na rin ang Bicol Region. Kinukuha lang natin yung mga datos talaga kung ilan na. And then yung Southern Luzon kasi diretso siya sa Romblon, Marinduque, and Mindoro Island. Yun po ang tatamaan ng mata nitong bagyo. Saan ho ang inaasahang unang tama? Is it in Giwan, Eastern Samar, sir? Hindi, more on Eastern Samar ang tumbok niya po. Taas po ng Giwan, sa northern part of Giwan. Northern part, all right. Any information o meron na hubang tumawag na mga local government officials sa NDRRMC para po sa tulong o pangangailangan? So far, wala naman po. And we just got, meron kaming continuous communication ng aming region doon. So far, nabibigay naman nila yung sapat na tulong or resources na kailangan doon. So far, wala pa pong humihingi ng tulong from the national government. What about, siguro punta lang tayo, shift a little bit, no? Of course, ang track na inaasahan po natin, gaya ng sabi nyo, is sa taas po, northern part ng Giwan, Eastern Samar, papunta pong Bicol Region, di ho ba? And then you said Romblon? Opo, yung isla ng Romblon, Marinduque, and then diretso siya ng Mindoro po. What about Metro Manila, Asek? Opo, ang Metro Manila ay makaranas ng medium to light to medium ang ulan na dala. But alam naman natin na medyo mababa ang threshold dito sa Metro Manila. Konting ulan ay nagbumabaha na rin po. Kaya ngayong gabi po, kasama po namin dito yung Joint Task Force NCR,
yung aming OCD Regional Office sa NCR at yung MMDA, no, na pinaghahandaan namin itong paglapit sa Metro Manila bukas naman ng mga lunchtime o bandang hapon. So yun Opo. po ang critical for Metro Manila. Lunchtime hanggang mga hapon. At least para Opo, lang opo. ulitin po natin yung sinasabi yung critical area. Sec, mensahe po sa ating mga kababayan, lalo na sa tatamaan ng bagyo? Oo, ang mensahe lang namin tuloy-tuloy lang sana kayong makinig sa mga abiso at sumunod sa mga otoridad para po sa kaligtasan natin. So kami po ay nakahanda, ang ating buong NDRMC nakahanda po na tumulong sa ating mga local government units, and ang kooperasyon po ay mahalaga dito, no. So we are ready to support, and we are asking the cooperation and the support of our public. At sana makinig po tayo sa ating mga leaders po dyan sa ating mga localities. Maraming salamat po sa inyong oras at patuloy po kaming makikipag-ugnayan sa inyo. Maraming salamat, OCD Officer in Charge Bernardo Rafi Alejandro.